Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa kautusan ni God na love your neighbor as you love yourself, no? Mahalaga guys na nasunod natin itong kautusan ng Diyos na ito kasi itong kautusan na to or itong commandment na ito ay ang second greatest commandment ni God, di ba? Kumbaga, mas malaki ito or mas mahalaga itong commandment na ito kaysa iba na mga commandment ni God, no? Kasi nga, second of the greatest commandment of God ay mahalin natin yung kapwa natin na katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, no? Patunayan ko sa inyo na pinag-uutos siya ni God. Basahin natin dito sa Mark chapter 12 verse 31. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. O diba? Nakasaad nga dito, mahalin nga daw natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin kasi wala na daw mas malaki pa na commandment na katulad nito. Kumbaga, mas mahalaga siya sa lahat ng commandments ni God, no? Dapat mahalin talaga natin yung kapwa natin para maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya, no? Kasi katulad ng nakasaad dito sa 1 John chapter 4 verse 19 to 21, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Nakasaad dito, kung sino man daw ang nagsasabi na mahal niya ang Diyos pero kinamumuhian naman niya yung kapwa niya, ito daw tao na ito ay sinungaling. Kasi kung hindi daw niya kayang mahalin yung kapwa niya na nakikita niya, hindi rin niya kayang mahalin ang Diyos dahil ang Diyos ay hindi niya nakikita, no? Kaya guys, no, mahalaga talaga na kapag sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa natin, no? Yaan ang basihan na mahal natin ang Diyos kapag nasunod natin ang kautusan niya, kapag nasunod natin ang commandment niya na mahalin natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, no? Kung paano natin mahalin yung sarili natin, ganun din natin mahalin yung kapwa natin, no? Halimbawa na lang, kung paano natin pinapakitaan ng kabaitan yung sarili natin, ipakita din natin sa kapwa natin yung kabaitan natin. Kung paano natin inaalagaan yung sarili natin, ipakita din natin sa kapwa natin kung paano natin sila alagaan, di ba? Kumbaga, para mapatunayan natin sa kapwa natin na mahal natin sila, pakitaan natin sila ng kabaitan. As in, maging mabait tayo sa mga kilos natin, maging mabait tayo sa pananalita natin sa kanila, maging mabait tayo sa pakikitungo natin sa kanila, at respetuhin natin sila bilang tao, respetuhin natin sila bilang creation ni God. Ipakita natin sa kanila na nagkikare tayo sa kanila. Halimbawa man, sila ay may mga pinagdadaanan na hirap, sila ay nagdadalamhati dahil sa mga pagsubok or mga problema na hinaharap nila sa buhay nila. Ipakita natin sa kanila na tayo ay nagkikare sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kanila, pagbibigay natin ng simpatiya sa kanila, pakikiramay natin sa kanila at pagbibigay natin ng awa sa kanila, no? Kumbaga, ibigay natin yung time natin sa kapwa natin para tayo ay makinig sa kanila, no? Kung ano man yung mga pinagdadaanan nila at matuto tayong intindihin sila at matuto tayong makipag-share sa emosyon nila kung ano man yung mga pinagdadaanan nila sa buhay nila. Kasi doon natin maipakita guys, no, na tayo ay may pagmamahal sa kapwa natin kapag nagawa natin yung mga bagay na yun, no? So, paano nga ba natin guys maipakita sa kapwa natin? Paano nga ba natin maipahayag sa kapwa natin na sila ay mahal natin, no? Na tayo ay may pagmamahal sa kanila, no? Una na talaga dyan, tratuhin natin sila ng katulad ng pagtrato natin sa sarili natin. Kasi ang golden rule, nakasulat sa Matthew chapter 7 verse 12, do to others what you would have them do to you. Ibig sabihin, gawin mo sa iba kung ano man yung gusto mo na gawin din nila sa iyo. Kumbaga, ilagay natin yung sarili natin doon sa kinalalagyan nila, sa kinakatayuan nila, no? Kumbaga, halimbawa man tayo ay magsasalita sa kapwa natin, i-consider muna natin yung feelings nila, yung mararamdaman nila, no? Pag-isipan nating maigi yung pananalita natin, pag-isipan nating maigi yung mga words na sasabihin natin kung yun ay hindi ba nakakasakit sa damdamin nila, no? So, i-consider muna natin yung feelings nila bago tayo gumawa ng aksyon, bago tayo magbitaw ng salita para sa kapwa natin, no? Doon natin maipapakita na mahal natin sila kapag tayo ay may pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa natin, di ba? Tsaka pangalawa naman, maipapakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin kapag
sila ay pinakitaan natin ng compassion at saka empathy tulad ng sinabi ko. Halimbawa, may mga pinagdadaanan silang hirap, kung sila man nagdadalamhati, dumadanas ng mga pagsubok, mga problema sa buhay nila, pakita natin sa kanila na tayo ay nakikiramay, na tayo ay naaawa sa kanila, nakikisimpatiya tayo sa kanila sa mga pinagdadaanan nila sa pamamagitan nga ng yung pakikinig natin sa kanila, pagpuunawa natin sa kanila at pakikipag-share natin sa emosyon nila, di ba? Ibigay natin yung time natin sa kanila para makinig tayo sa kanila, para unawain sila at para makipag-share tayo kung ano man yung mga pinagdadaanan nilang hirap, kung ano man yung emotions na mayroon sila, kasi yan ay pinag-uutos sa atin sa Bible, ang tulad ng nakasaad dito sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Patunay lamang na ipinag-uutos sa atin na halimbawa man yung kapwa natin ay nagsasaya sila, masaya sila, makipagsaya din tayo sa kanila. Halimbawa man sila ay may mga achievement, mayroon silang accomplishment sa buhay nila, sila ay naging successful, mag-celebrate tayo sa kanila, no? Huwag tayong mainggit, di ba? Kasi ang reality sa buhay natin ngayon, kapag yung kapwa natin naging successful, naiinis tayo, di ba? Ang ginagawa natin, hinihila natin sila pababa or nagagalit tayo sa kanila dahil sila ay naging successful, dahil sa inggit, dahil sa bitterness na meron sa puso natin, no? At saka yung iba na may mga pinagdadaanan, yung ibang tao na nagdadalamhati, may pinagdadaanan, anong sinasabi natin? Mirisi, buti nga, di ba? Tama ba yung nagawain na ganun ang sasabihin natin sa kapwa natin? Paano natin masasabi na mahal natin yung kapwa natin? Kung ganun ang ipinapakita natin na ang nakasaad dito, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Magsaya tayo dun sa mga tao na nagsasaya at umiyak din daw tayo dun sa mga tao na umiiyak, di ba? Makiramay tayo sa kanila, magdalamhati tayo. Yan ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Para maipakita natin na mahal natin yung kapwa natin. Magsaya tayo sa kasayahan nila. Maging malungkot din tayo kapag sila ay malungkot. Umiyak din tayo kapag sila ay umiyak. Yan ang gustong sabihin ni God sa atin. Yan ang kautusan ni God sa atin, no? At saka pangatlo naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila sa pamamagitan ng pagiging generous at pagiging matulungin natin sa kanila, no? Ibig sabihin, matuto tayong mag-share ng mga resources natin, matuto tayong mag-share ng blessings natin sa kapwa natin. Kung tayo man ay blessed na blessed, huwag nating kalimutan na magbigay sa kapwa natin, no? Mag-abot tayo sa kanila para man lang maibsan yung pangangailangan nila, no? Halimbawa, nangangailangan sila financially para man lang maibsan, makatulong tayo sa kanila, makagaan man lang sa loob nila na nabigyan natin sila, naabutan natin sila kahit papano, di ba? At kung tayo naman walang kakayahan na tumulong financially dahil lipit din tayo, wala din tayong sapat na pera, pwede tayong tumulong sa pwede nating ibigay yung time natin sa kanila para bigyan natin sila ng mga words of encouragement, para i-motivate natin sila, para i-uplift natin sila, kumbaga, bigay tayo ng time para i-comfort sila, di ba? Sa ganung paraan, mapapatunayan natin na mahal natin yung kapwa natin. At saka, pwede rin na kung tayo may sapat na knowledge, may sapat na kaalaman, may karunungan tayo, may wisdom tayo, i-share natin sa kapwa natin yung wisdom natin para sila ay magkaroon din ng wisdom, magkaroon din ng knowledge about sa mga ibang bagay pa para matuto din sila, no? Huwag tayong magdalawang isip na ibahagi sa kanila para sila ay matuto din, di ba? Sa ganung paraan, mapapatunayan natin at maipahayag natin sa kapwa natin na tayo ay may pagmamahal sa kanila, na mahal natin sila. Kasi katulad ng nakasaad dito sa Bible sa Hebrews chapter 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Diba? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa kapwa natin at pagsishare natin kung ano mang meron tayo, pagsishare natin ng resources natin sa kapwa natin, sa ganitong paraan daw si God na please, di ba? Kaya-aya sa paningin ni God itong ganitong mga gawain, no, na nagsasacrifice tayo para sa kapwa natin, no? Sinasacrifice natin yung sarili natin sa kapwa natin, nagbibigay tayo, nag-aabot tayo, nagsishare tayo ng resources natin, nagsishare tayo ng time natin, at gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, no? Mapiplease natin si God kapag ganito yung mga gawain natin, no? At saka, pang-apat naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila ay sa pamamagitan ng
pagpapatawad natin sa kanila. Halimbawa man, sila ay may nagawang kasalanan sa atin, malaki man yan or maliit, huwag tayong magdadalawang isip na patawarin sila, no? Kasi yan ang kalooban ni God sa atin na dapat magpatawad tayo para patawarin din niya tayo, no? Patunayan ko sa inyo na yan ay pinag-uutos ni God. Basahin natin dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Nakasaad nga dito, kapag daw ang mga tao na nagkasala sa atin, pinatawad natin, yung Ama din natin na nasa langit ay patawarin din na tayo sa mga kasalanan nating nagawa. Pero kung hindi man daw tayo marunong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos, di ba? Kaya mahalaga talaga na matutunan natin itong pagpapatawad na ito, kahit nagaano pa man kalaki yung kasalanan na nagawa ng tao sa atin, obligado tayo na patawarin sila kasi yan ay kautusan ni God, no? At saka ang pagpapatawad na ito, guys, ay magbi-benefit din naman tayo dito kasi sa pamamagitan ng pagpapatawad natin, mawala yung galit, mawala yung bitterness, mawala yung resentment, mawala yung bigat na nararamdaman natin sa loob natin. 'Di ba, makakahinga na tayo ng maluwag kasi wala na yung mga baggages na dala-dala natin diyan sa loob natin, no? Kapag nakapagpatawad na tayo, napakawala na natin yung mga sama ng loob. Ibig sabihin kasi kapag nakapagpatawad na tayo, pinakawala na natin kung ano man yung mga sama ng loob diyan sa puso natin, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam yun, guys, no, na nakapagpatawad na tayo, wala na yung bagahe, yung mga mabibigat na baggages na nasa loob natin, na nagpapahirap sa atin sa araw-araw natin na pamumuhay, no? Talagang guys, no, obligado talaga tayo na magpatawad kasi kung hindi tayo magpatawad, paano tayo patawarin ng Diyos kapag tayo ay magsisi at humingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa? Kapag hindi tayo mapatawad ng Diyos, paano tayo makaakyat sa langit? Paano tayo magkaroon ng eternal life kapag tayo ay hindi mapatawad ng Diyos? Ang mahalaga talaga ay para mapatawad tayo ng Diyos ay patawarin din natin yung mga tao na nagkasala sa atin para magkaroon tayo ng chance na mabigyan ng Diyos ng eternal life at ma-inherit natin yung kingdom niya, no? Panglima naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila ay sa pamamagitan ng pagsisik natin ng justice para sa kanila, no? Kung sila man na alam natin na sila ay hinamak, sila ay inapi, sila ay nilamangan, or sila ay binitray ng kapwa nila, kung alam natin na ganun ang nangyari sa kanila, no? Kung sila man walang lakas ng loob, walang kakayahan na ipagtanggol yung sarili nila, walang kakayahan na mag-speak up para sa sarili nila, walang boses para ipagtanggol nila yung sarili nila, tayo ang gumawa para sa kanila, ipagtanggol natin sila, di ba? Para mahanap nila yung justice para sa sarili nila, kung ano man yung mga dinadanas nila sa buhay nila, para mahanapan sila ng justice, no? Tayo ang gumawa sa kanila kasi yan ay ipinag-uutos sa atin dito sa Bible. Sabi sa Psalm chapter 82 verse 3, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. Diba, nakasaad nga dito na dapat ay ipagtanggol nga natin yung mga mahihina at saka yung mga walang tatay, diba? Yung mga tao na mahihirap, yung mga tao na hinahamak ng kapwa, tapos walang kakayahan na ipagtanggol yung sarili nila, tayo ang gumawa para sa kanila. At saka nakasaad din yan dito sa Proverbs chapter 31 verse 8 to 9, speak up for those who have no voice, for the rights of all who are destitute, speak up, judge righteously, and defend the rights of the poor and needy. Nakasaad nga dito sa Bible, mag-speak up tayo para sa mga kapwa natin na inaapi, sa mga kapwa natin na hinahamak, di ba? Sa mga kapwa natin na walang boses para magsalita, walang kakayahan para ipagtanggol ang sarili nila, di ba? Tayo na ang gumawa para sa kanila, huwag tayong magbubulag-bulagan sa pinagdaanan ng kapwa natin, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin. Mag-speak up tayo para sa kanila, doon natin may papakita na tayo ay may pagmamahal sa kapwa natin kapag tayo nagmamalasakit tayo sa hindi magandang pinagdadaanan nila sa buhay, di ba? At saka pang-anim naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila sa pamamagitan ng
pagpapakita natin ng pasensya sa kanila at pagiging mabait natin sa kanila, no? Tulad ng nakasaad sa Bible, love is patient, love is kind. Kaya dapat ito ang gawin natin sa kapwa natin. Halimbawa man, may mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa atin, no? Nakagawa ba ng kasalanan sa atin pero mga minor offenses lang naman yung nagawa nila. Matuto tayong magpasensya, 'di ba? Una nating papatulan, 'di ba? Kasi yung iba kapag nagawa ng hindi maganda, binabalikan yung tao na gumawa ng hindi maganda sa kanila, naghihiganti, no? Huwag natin silang gayahin. And kung di ang gawin natin, matuto tayong magpasensya. Paano tayo mag-react sa kanila? Pagpasensyahan natin sila. Huwag natin silang patulan, huwag natin silang paghigantihan, no? Kung hindi, pakitaan pa rin natin sila ng maganda, ng kabaitan, di ba? Ang nakasaad, di ba, sa Bible, repay evil for good. Kung ginawan man tayo ng kasamaan, ang iganti natin kabutihan, no? Doon natin may papakita sa kapwa natin na tayo ay may pagmamahal sa kanila, no? Lalo na kung mga minor offenses lang naman yung nagawa nila, no, na kaya ng palagpasin. No, palagpasin na natin yung mga ganung bagay para hindi na lumaki, guys, no? Kasi nakasaad din yan dito sa Bible, no? Pinag-uutos din yan sa atin sa Bible, sa Ephesians chapter 4 verse 2. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, di ba? May papakita nga natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin kapag tayo ay marunong magpakumbaba sa kanila, kung tayo ay maging mahinahon, kung nakagawa man sila ng hindi maganda sa atin, manatili tayong mahinahon, malumanay sa pananalita natin at matuto tayong magpasensya kung sila man ay nakagawa ng hindi maganda sa atin, pero mga minor offenses lang naman ang nagawa nila. Palagpasin na natin, patawarin na natin sila, no? Huwag natin pagsalitaan ng kung ano-ano doon. Tsaka, pangpito naman, ang dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila, ay kapag nagsabi tayo ng katotohanan sa kanila, no? As in, lahat ng pananalita na ilalabas natin sa bibig natin ay pawang katotohanan lamang, no? Huwag nating i-deceive ang kapwa natin sa pamamagitan ng pagsisinungaling natin or paggawa-gawa natin ng kwento or paglilikha natin ng mga kwento, no? Kung sa halip ay sabihin natin sa kanila lahat ng katotohanan, doon natin may papakita sa kanila na mahal natin sila kapag hindi natin sila nilinlang sa pananalita natin, no? Kapag sinabi natin sa kanila lahat ng katotohanan, doon natin may papakita sa kapwa natin na mahal natin sila kasi yan ay pinag-uutos din sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, diba? At saka, pangwalo naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila ay kapag ipinagdasal natin sila, diba? Lalo na yung mga kaaway natin, yung mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa atin, yung mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay nila, ipagdasal natin sila, isama natin sila sa prayer natin para sila ay maalala din ng Diyos, no? Kasi ang tulad na nakasaad sa Bible, ang prayer ng mga righteous na tao ay siya yung may great na power, no? Kasi nagwo-work talaga, as in gumagana ang prayer ng mga righteous na tao. Kapag ipinag-pray natin yung kapwa natin, malay mo yung prayer natin tugunan ni God para gumaan ang pakiramdam nila, para maging maayos ang takbo ng buhay nila, no? Para maalala rin sila ni God, lalo na kapag sila hindi naman nagdadasal, tayo na ang gumawa para sa kanila, no? Kasi yan ay pinag-uutos sa atin ni God yan, na ipagdasal natin yung kapwa natin. Basahin natin sa James chapter 5 verse 16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Patunay lamang na ipinag-uutos sa atin dito na dapat daw ay ikumpisal natin yung mga kasalanan natin sa bawat isa at ipagdasal natin ang bawat isa para tayo ay gumaling. Kung may mga pinagdadaanan man tayo, para gumaling tayo, no? Sa pamamagitan ng ipag-pray natin yung kapwa natin, kasi tulad na nakasaad dito, ang prayer daw ng mga matutuwid na tao ay may great power. Kasi ito daw ay gumagana, nagwo-work ang prayer ng mga righteous na tao, kaya wag nating kalimutan na ipagdasal yung kapwa natin, guys, no? Huwag tayong maging maramot sa kanila sa pamamagitan na lang ng prayer. Makatulong tayo sa kanila, guys, no? Maipakita natin sa kanila na tayo ay may pagmamahal sa kanila, no? At saka, number 9 naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila. Be a good example. Iset natin yung sarili natin bilang example sa kanila, no? Lalo na sa mga kabataan, di ba?
example natin, iset natin yung sarili natin bilang good example sa pamamagitan ng mga kilos natin, sa pamamagitan ng pananalita natin, sa pamamagitan ng pag-uugali natin. Halimbawa, kung tayo man ay nagsasalita, di ba? Salain muna natin, isipin muna natin maigi yung pananalita natin na hindi tayo nakakapagbitaw ng salita na nakakasakit sa damdamin ng kapwa natin. Hindi tayo makapagbitaw ng salita na nakakasira or nakakasama sa kapwa natin. O kung tayo man ay may ginagawang hakbang or mga kilos na ginagawa, no? Pag-isipan nating maigi kung tayo ay hindi ba nakakaapak sa kapwa natin, kung wala ba tayong nasasagasaan na kapwa natin. At saka sa pag-uugali naman natin, piliin natin yung mga magagandang pag-uugali na pwedeng magkaroon ng good influence sa kapwa natin para pamarisan nila tayo, di ba? Sa pag-uugali natin, halimbawa, mabait tayo, mabait ang pakitungo natin sa kapwa natin. Kapag yan ay nakita ng kapwa natin, maaaring pamarisan nila tayo, maging mabait din sila sa pakikitungo sa kapwa nila, di ba? Kapag tayo mapagpasensya, kapag tayo mapagmahal, kapag tayo may malasakit sa kapwa natin, tapos nakita yan ng kapwa natin, di ba? Pinakita natin sa kapwa natin, maaari pa na pamarisan nila, tularan nila tayo, 'di ba? Maging good influence tayo sa kanila, maging good example tayo sa kanila, guys, no? At saka yan ay ipinag-uutos din sa atin dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. 'Di ba? Maging example daw tayo sa kapwa natin, lalo na yung mga kabataan, no? Tulad na nakasaad dito, iset nga daw natin yung sarili natin bilang halimbawa, bilang good example. Sa pamamagitan ng pananalita natin, sa pamamagitan ng pag-uugali natin, kung paano tayo magmahal sa kapwa natin, kung paano tayo sa pananampalataya natin sa Diyos, at kung paano tayo magkaroon ng pure heart, di ba? Maging halimbawa tayo sa kapwa natin, iset natin yung sarili natin bilang good example para pamarisan nila tayo, no? Gayahin nila tayo kung paano tayo magsalita, kung paano ang pag-uugali natin, kung paano tayo magmahal, kung paano tayo manampalataya sa Diyos, at kung paano tayo maging tapat sa kapwa natin, maging tapat sa Diyos, maging tapat sa ibang tao, no? Ipakita natin yan sa kapwa natin para tularan nila tayo, para maging good influence tayo sa kapwa natin, no? Para maging good example tayo sa kapwa natin. At saka pang-sampu naman na dapat nating gawin para maipakita natin sa kapwa natin na mahal natin sila, sa pamamagitan ng pag-recognize natin sa lahat ng tao bilang kapitbahay natin, no? Kilalanin natin lahat ng tao as in, maging patas tayo, ibig sabihin, maging patas tayo sa lahat ng tao, no, sa pakikitungo natin sa kanila, kung paano natin sila tratuhin, kung paano natin sila respetuhin, kung paano natin sila pagsalitaan. Maging patas tayo, itrato natin sila ng pantay-pantay, kasi tulad na nakasaad sa Bible, tayo ay ginawang pantay-pantay ng Diyos. Kumbaga, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos, walang mas mataas sa atin, no? Walang mas lamang kung hindi pantay-pantay tayo. So, gawin din natin sa kapwa natin na pantay-pantay yung trato natin sa kanila, pantay-pantay yung tingin natin sa kanila. Huwag natin silang maliitin. Huwag nating tingnan yung sarili natin na mas mataas tayo sa kanila or mas superior tayo sa kanila. Kung hindi, i-level lang natin yung sarili natin sa kanila, kasi nga tulad ng nakasaad nga sa Bible, tayo ay pantay-pantay lang lahat, no? Doon natin may papakita sa kapwa natin na mahal natin sila kapag sila, pinapahalagahan natin sila, kasi lahat tayo may halaga tayo, di ba? Kahit mapamahirap man yan, mapamayaman, mapabata, mapamatanda, may kanya-kanya tayong halaga. Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos, no? Kaya dapat pantay-pantay ang tingin natin sa tao dahil parehas tayong mahalaga. Pahalagahan natin yung damdamin nila, no? Huwag natin silang maliitin, huwag nating saktan yung damdamin nila. So, yan din ay nakasaad dito sa Bible sa Romans chapter 15 verse 2, let each of us please his neighbor for his good to build him up. Diba? Dapat daw hayaan natin yung sarili natin na ma-please natin yung kapwa natin sa pamamagitan ng magandang gawa natin, sa pamamagitan ng pag-build up natin sa kanila, diba? I-build up rin natin sila, no, para maging mabuting tao sila, para mag-progress din sila sa buhay nila, para magkaroon din sila ng personal growth nila, no? Tulungan natin sila na ma-build up sila. Huwag natin silang hilahin pababa. Huwag natin silang i-drag down. Kung hindi, i-build up natin yung kapwa natin. Doon natin may papakita na mahal natin sila, guys, no?
Napakahalaga guys na sundin natin itong kautusan ng Diyos na ito kasi tulad nga ng sinabi sa Bible, wala nang mas malaki or wala nang mas mahalaga na commandments dito sa commandments ni God na ito na love your neighbor as you love yourself. Kaya nararapat lamang na sundin natin ito. Mahirap mang gawin, di ba? Minsan talaga, hindi madaling gawin, lalo na kapag sinabing love your enemies, di ba? Yun, lalo na kapag yung kaaway mo na yon, ang bigat or ang laki ng kasalanan na nagawa sa iyo, yung hindi ka tanggap-tanggap, mahirap talaga na mahalin yung kaaway natin, no? Mahirap magmahal ng kapwa natin, lalo na kapag yung kapwa natin, yung kapitbahay natin, sinisiraan tayo or pinapakitaan tayo ng hindi maganda, hinahamak tayo ng kapwa natin, mahirap magmahal. Pero, obligado tayo na mahalin kasi yan ay kautusan ni God sa atin. Kailangan nating sundin kasi kung hindi natin sundin, mag-disobey tayo sa mga salita ng Diyos. Magiging disobedience tayo sa mga salita ng Diyos. Kapag nag-disobey tayo sa salita ng Diyos, hindi natin sundin ito, may kaukulang parusa, may consequences tayong matatanggap, di ba? Ibig sabihin, kapag hindi natin sinunod ang kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na mahalin natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, ibig sabihin, hindi tayo mapagkalooban ng eternal life, hindi natin ma-inherit yung kingdom ni God, di ba? Pero kung tayo man, na-comply natin, nasunod natin itong kautusan ni God na ito, mahal natin yung kapwa natin, pinapakitaan natin sila ng kabaitan, nirerespeto natin sila, tinatrato natin sila ng katulad ng pagtrato natin sa sarili natin. Alam na natin kung ano ang reward na nag-aantay sa atin. Eternal life lang naman, di ba? Kaligtasan. Sino bang may ayaw ng kaligtasan, di ba? Sino bang may ayaw ng kaligtasan na balang araw, kapag nasa kabilang buhay na tayo, alam natin na doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin at ang nag-aantay sa atin doon, eternal life, as in, buhay na walang hanggan. Ayaw nyo ba yon? Na buhay na walang hanggan ang nag-aantay sa inyo? Kaya ngayon pa lang guys, no? Kung gusto nyo na magkaroon ng kaligtasan, umpisahan nyo na mahalin yung kapwa ninyo katulad ng nakasaad sa Bible. I-work out nyo na ito guys, no? Kailangan na talaga nating i-work out itong pagmamahal natin sa kapwa natin guys, no? Para maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, para maipagkaloob sa atin ni God yung grace niya, yung eternal life na nag-aantay sa atin doon sa kaharian niya, no? So, yun lang naman yung aking maisishare sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!